Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan. Ito po ang mga text questions, no? Well, una-una yung sa gallbladder stone daw, ano ro magandang gawin? Gusto ko munang ipaliwanag na yung gallbladder po ay bodega. Bodega yan na matatagpuan sa ilalim ng atay. At ang ginagawa na itong gallbladder ay imbakan lang yan ng bile. Yung bile, ginagawa ng liver. Pag gumawa ng bile ang liver o ang atay, ilalagay nito sa loob ng gallbladder. So parang bodega lang yan. Every time na may nakain po tayong mga mamantikang pagkain, halimbawa, tumikim ka ng balat ng crispy pata dyan o kaya ng lechon. Pag pumasok na yun sa loob ng inyong sikmura, kusang pipiga ang gallbladder para ilabas ang bile. Kasi yung bile ginagamit para sa panunaw ng inyong kinain na mga mamantika. Sa anumang dahilan na pag nasobra ng inyong kinain at kokonti lang yung bile na nakaimbak doon sa gallbladder, itong taba na ito na nandun sa mismong bile ay namumuo at tumitigas. At yung paninigas nito, yan na po yung tinatawag nyong gallbladder stone. So, posible magkaroon ka ng bato na gawa ng taba na kinain mo. So, yung mga kolesterol. So, kung ito po ay naging bato na, imagine nyo po na meron kang isang pirasong bato na nasa loob ng bote ng bottled water na wala ng water. Yan, na-imagine nyo ba? Sige, imagine nyo muna. Sige, bigyan ko kayo ng isang oras para ma-imagine nyo. Pikit nyo yung mga mata nyo. Kumuha ka ngayon ng isang bote ng bottled water na walang tubig. Tapos dinagyan mo ng isang pirasong bato na nandun sa loob. Na-imagine nyo na? O hindi pa? Ang tagal naman. Hindi naman kayo sumasagot. Di ko tuloy alam kung may nakikinig sa akin eh. Sige. Na-imagine nyo na. Ngayon, yung bato na nandoon, di aalog-alog yun, di ho ba? Kasi nandun sa loob ng bote. Aalog-alog ngayon. Ipagpalagay natin na yung bato na yon ay napunta mismo doon sa bunganga ng bottled water. Tama ba yung term ko? Sorry hindi ko alam yung mga tamang term eh. Bunganga. Palitan natin. Bibig. So, ngayon, di wala nang lalabasan ngayon. Kasi, nandun nakaharang eh. Pag yan nakaharang na, wala na tayong magagawa kundi kailangan operahan na natin yan. Tanggalin na yung gallbladder. So, ang tanong, doktor, di wala na akong bodega ng gallbladder, ng bile. Oo, totoo, wala ka ng bodega. Kaya, pag ikaw ay natanggalan na ng gallbladder, hindi ka na pwedeng kain ng kain na napakarami. Kasi ang mangyayari niyan, every time kumain ka, tsaka lang gagawa yung atay mo ng pampatunaw. Pag marami kang kinain at hindi naman mabilis ang paggawa ng bile ng inyong atay, ano mangyayari? So, magkakaroon ka ng tinatawag na impatso. Hindi natunawan. Susunod yan, bloated, pakiramdam mo. Parang may kabag. Tapos, bukod doon sa parang may kabag, humihilab ang sikmura. At ang hilab niyan, mula sikmura, patagilid papunta sa inyong bandang kanang bahagi ng dibdib hanggang likod umaabot. Pag gano'n na yung sakit at tuloy-tuloy na at madalas na nangyayari yan, ako mismo magtutulak sa'yo na, sige na, magpa-opera ka na. Patanggal mo na yung gallbladder kasama na yung bato. Hindi naman kasi pwedeng tanggalin yung bato na hindi tatanggalin yung gallbladder. Yan, ganun po yan. So, ang tanong, kailangan ba operahan? Depende po ang sagot ko. Hindi lahat na may gallstone ay dapat operahan. Sa katunayan, wag na kayong maingay ako nga, meron din akong gallbladder stone Nalaman ko noong 1995 pa. Pero every time na kumain ako ng mamantika, sumasakit. So, ang ginagawa ko, umiiwas akong kumain ng mga mamantikang pagkain. Kasi, kung naiwasan yung sumakit, naiwasan yung kumain ng bawal at hindi naman sumakit, pwedeng hayaan lang yung bato na nandyan. So, number 1 na pinakababantayan nyo, yung inyong kinakain. Bantayan nyo rin po yung inyong blood cholesterol. Kasi kung mataas po ang inyong cholesterol, yan po ang magiging dagdag para dumami pa ang inyong dagdag na dahilan para dumami pa o kaya lumaki pa yung gallbladder stone. Wala rin sa sukat, malaki o malit, doesn't matter. Kasi ang importante, hindi nakabara. Tandaan niyo po yung salitang hindi dapat nakabara. Bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Para sa akin, mas malaki nga yung bato, mas maganda
Bakit? Bakit yung nasabi yan, Doc? I'm sure marami nag-iisip niyan. Sira tong doktor na to. Yung gallstone daw, mas malaki, mas maganda. Oo, mas maganda, mas malaki. Bakit? Kayo ba'y nanonood ng basketball? Ayan, sa TV, di ba, tuwing linggo, napapanood natin mga basketball player, no? Naglalaro-laro yan. Kung yung bola, mas malaki dun sa ring, basketball ring, magbabara ba yan? Siyempre, hindi. Kasi mas malaki. So, sa madaling salita, wala sa laki, wala sa lit, nandun sa bumara ba o hindi. So, yung nag-text sa akin, nagtatanong tungkol sa gallbladder stone, iwasan nyo ng kumain ng mamantika. Dahil pag hindi nyo iniwasan yan, walang pupuntahan yan, kundi baka magbara at humantong sa operation. Okay? So, next text natin dito, nagtatanong tungkol sa alta presyon. So, ang question niya, very simple lang naman yung question. Ano ba dapat iwasan pag may hypertension? Well, unang-una, yung init ng ulo. Wala kasi nabibili sa drugstore na pampalamig ng ulo Baka meron dyan palamig. Lagay ka na lang ng ice bag sa ulo mo, baka lumamig ulo mo, no? Pero sa akin, attitude ang pinakamahalaga. Attitude, ugali. Malit na bagay, pasensya na. Lalo na kung may edad na, pasensya na kayo. Huwag na masyadong masungit, konting bagay lang no? So, palagi narinig natin na huwag maging stressful. Huwag yung palaging galit. Huwag kumain ng maalat, mamantika. Lahat po yan may paliwanag So, saan ko ba umpisan? Sa dami kasi ng pwedeng dahilan, no? Sige, ito. Umpisan natin sa pagkain. Yung mga may high blood at may lahi ng high blood pressure, pakinggan nyo po ito dahil ito mga paliwanag na to, yung mga hindi na natin nababayaran sa doktor. Kasi, huwag naman magagalit, no? Marami kasing pasyente na yung ugali ng pasyente, yung kakulangan ng kaalaman, yung katigasan ng ulo, yan ang dahilan. Pero meron naman pasyente na sinasabi kasi hindi nagpaliwanag yung doktor. So ito, pinapaliwanag ko na, tingnan natin kung susunod kayo. Number 1, paano natin matulungan ang isang pasyenteng may high blood? Iwasan mo nang kumain ng maalat. Kasi po, pag kumain kayo ng maalat, kung nasaan yung alat, nandun yung tubig. So, kung kumain ka ng maraming alat, yung tubig nakadikit sa'yo. So, hindi nyo nailalabas o naiihi ng maayos ang mga sobrang tubig sa katawan nyo. Kaya nga, pag kumain kayo ng popcorn, pag nanonood kayo ng sine, mapapansin nyo, hindi ka ihi ng ihi. Yan ang isa sa dahilan. Dahil yung popcorn na kinain nyo, maraming alat yan. Ang dami na ngayong flavoring. May sour cream, may barbecue, may cheese flavor. Lahat ho yan nagdadagdag ng alat para po kayo ay magmanas at tumaas ang blood pressure. At kasama na rin po dyan yung mga monosodium glutamate. Yung mga nagluluto sa bahay, wag na kayo maglagay ng mga Ajinomoto. Kasi po, yung monosodium glutamate, marami ng pag-aaral na nakakakos po yan ng pagtaas ng blood pressure at pagkasira ng bato na pareho pong dahilan para magkaroon pa kayo ng problema sa puso. So, yung mga soya sauce, yung mahilig magsawsaw ng toyo, minsan nagsasawsaw ka nga, sabihin mo, Dok, panay isda na kinakain ko. Sinasawsaw mo naman sa toyo, sa patis. Di ganun din, mali din. So, mahalaga po yan. Pero, other than yung pagkain ng pag-iwas sa pagkain ng maalat, mahalaga din yung potassium. Kailangan, balanse po yung kinakain nyo na salt and potassium. Ano naman yung potassium? Kasi po, sa 5 bilang ng potassium, 1 bilang ng salt lang ang inyong dapat na kinakain. Pag kayo po ay maingat na sa pagkain ng maalat, pero kulang kayo sa potassium sa inyong katawan, mukhang hindi rin maganda at tumataas din ang blood pressure. So, tandaan nyo po, kailangan balanse po. Bakit mahalaga ang potassium? Ang potassium po ay isang uri ng mineral na tumutulong po para normal ang paggana ng ating muscle. Tandaan nyo po, ang puso ay gawa sa muscle. So, kung mahina ang pagbomba ng puso nyo dahil sa kulang ka sa potassium, di ano mangyayari? Di ang blood pressure nyo pwede magloko. Nahihirapan po ang puso nyo. Di syempre, tataas ang blood pressure. So, ang potassium, mahalaga yan para normal ang pagtibok ng puso. Para normal ang tinatawag na electrical o nerve impulse ng inyong puso. Ngayon,
bakit bumababa ang potassium ng isang tao, lalo ng mga nagkakaedad? Ang tape, ang alak, at ang sobrang asukal nagpapababa ng potassium. So kung mababa po ang potassium nyo, mataas ang blood pressure nyo. Di ba? Ngayon, yung iba pang dahilan kung bakit bumababa ang potassium dahil sa iniinom yung mga gamot na diuretics, gamot sa high blood na nagpapalakas ng ihi, pati yung potassium bumaba. Pag mababa ang potassium, madali ka magkaroon ng mental and physical stress. Madali ka maapektuhan ng stress. So ano yung mga pagkain na mataas sa potassium? Well, alam natin saging. Pero hindi naman kayo pwedeng pakainin ng isang piling ng saging. Alam mang kumain ka ng isang piling. Kung talagang may pagkukulang na o mababa na ang inyong potassium, baka kailangan nyo ng mga potassium in a tablet form. Kumonsulta sa inyong doktor. Lalo na kung pakiramdam nyo nangihina. Madalas na pinupulikat. Madalas nyo marinig, kumain ka ng saging kaya ka pinupulikat, kulang ka sa potassium. Tama po yun. Pero ang tanong, ilang kaing? Ilang piling? Di ba? Kung isang pirasong potassium na magbumula sa saging, pupulikating ka pa rin. Kaya nga kumain ng tama habang wala pang problema. Kaya lahat ng mga may high blood dapat kumakain ng saging. Dapat kumakain ng patatas. Kumakain ng kamatis, avocado, raisin, yung pasas, beans. Kung wala naman po kayong mataas na uric acid, pwede kayong mag-beans. Yung pagkain ng mga citrus fruits, yan po ay tumutulong para ang inyong potassium ay manatiling nasa normal na level. Pero kung inuulit ko, kung napakababa na ng potassium nyo, kailangan nyo kumonsulta sa doktor, baka kailangan nyo na mas mataas na potassium na manggagaling na po yan sa mga tableta o kapsula. Yan. So wala na po tayong oras. Actually, ako'y natutuwa at ang dami natin mga texter at callers. Masusundan nyo po ako sa Facebook. Meron po akong Gabay sa Kalusugan health page. At i-like nyo lang po yan, mababasa nyo na po lahat ng mga health lectures, mga topics, video, yung mga activities ng aking clinic ay nandyan na po lahat. So ito po, sa ating Harana ni Papa G, isang kanta na inahandog ko po sa mag-asawang Mr. and Mrs. Noel tsaka si Mami Cora Obusan. Sana po magustuhan niyo po ito at happy anniversary and happy wedding anniversary, happy Valentine's, happy New Year, at lahat ng happy sa lahat ng mga nakikinig. So, sana po magustuhan niyo po ito. Para po sa inyo to. Harana ni Papa G. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan paman, habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo't magtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko'y unti-unti nang pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y mamamatay kung di ikaw ang kapiling habang buhay. Malasin mo't magtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko'y unti-unti nang pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y
kapiling habang buhay. Harana ni Papa G. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 5 ng hapon, Gabay sa Kalusugan, kasama si Dr. Gary C.